أغسلها يوم Box pa lang, di ba? خلاص طار. Hindi ka magmahay. Good morning! Tara, samahan niyo kami. Ipapasyal namin kayo dito sa Gold Market sa Riyadh. Gulat kayo no, may pa-voice over na ako. O siya, tara, let's go! Ito ay nasa Taiba Market. Ipipin ko na lang yung location sa description box. Dito kasi sa Saudi Arabia, halos lahat ng mga kakilala kong Pilipino doon sa bata namimili ng gold. Yung Bata naman ay isang lugar dito sa Riyadh kung saan dinadayo lahat ng mga Pilipino. Andun na kasi lahat. Filipino food, groceries. Parang Pilipinas lang, parang Divisoria. Andun din lahat ng mga gold stores. Kaya kung gusto nilang mag-grocery at bumili ng gold at the same time, doon na sila pumupunta kasi accessible na sa lahat. Sabi nga nila, kung gusto mong malaman kung saan yung mga best spots dito sa Saudi Arabia, tanungin mo yung mga lokal. Alam yan nila kung saan yung mga pinakamurang bilihan ng mga gold, ng mga cosmetics, makeup, at lalo na yung mga grocery kung saan maraming sale. Kaya, tinanong pa yung mga kaibigan kong Saudi na kasama ko dito sa work kung saan sila bumibili ng mga gold. At ayun na nga, dito niya kami tinuro sa Taiba Market, which is only 15 minutes away lang mula sa bahay namin. Minsan kasi ayaw ng mga Pinoy ditong pumunta kasi iniisip nila baka mahal. Pero alam niyo ba, nagulat kami nung pagpunta namin doon. Mas mura. At saka, sure ka talagang quality ang gold doon. Solid, puro. Makikita mo talaga yung pinagkaiba. At ang maganda, paglabas mo sa mga gold stores, may makikita ka rin mga stalls ng mga bags. Yung mga imitations lang, pero ang gaganda ng mga quality. Meron ding mga variety ng mga shoes. Lahat yan, puro fake. Pero nagulat ako, hindi talaga halata na isa silang mga imitation. So bandang dito naman, isa namang stall ng mga sets ng bags. Ayan, may Hermes. Super ganda ng mga quality nila. Yung mga bags daw ay nagkakahalaga ng around 300 riyals to 400 riyals. Mahal din kung sa Pilipinas around 4,000 to 6,000 na. Tulad ng Tory Burch, ang kapal ng leather. Hindi siya tulad nung sa mga Divisoria na mga Class A. Di ko alam pang high-end na mga imitations to. Ito naman yung brown. Pwede pa ang ganda. Ayan sa baba, mga shoes na high heels. Meron din doon yung mga Christian Dior. Sa bandang dito naman, ayan makikita niyo, jewelry stores. Mga stalls na naman ng mga bag. Nakikita niyo, may iba't ibang brands like Fendi, Gucci. Meron din mga t-shirts. Yan, super ganda din ang mga quality na yan, ang kakapal. So, over here naman, ayan. Iba't ibang klase na naman ng mga stalls. Meron din naman nagtitinda ng mga bling-blings, yung mga fake na jewelries. Pero alam niyo ba, itong mga lokal, mahilig din pala sila sa mga bling-bling, yung mga fake lang na mga alahas. Akala ko kasi dati, hindi talaga sila sumusuot ng mga ganito. Pero in fairness, ang gaganda talaga ng quality dito. Tulad dito, another sets naman na yung mga bag. O, diba? Ito ay isang Dior bag. Meron atang ganito si Small Laude. Nakita ko to sa vlog niya. Pati si Hype. Diba, kopyang-kopya, hindi alata. Nasa 350 riyals daw yan. Mga around 5,000 pesos. Bandang dito naman sa baba ay mga flip-flops. Yan mga copies din, pero good quality naman. Sabi ni brother, mga nasa around 200 riyals din yun. Ito na, balik na tayo sa mga gold. So sa makikita nyo, wala talagang mga security guards dito. Kahit sa ang jewelry shops, ni isang sikyo, wala pa ako napita. At alam nyo ba, kahit pumasok kayo dito sa mga supermarkets, wala kayong makikitang security guard. Maliban na lang doon sa mall, lahat ng entrance at saka exits may pang pa isa-isang sikyo. Pero it's not a big deal talaga dito. Haram kasi sa kanila yung magnakaw. Dito sa Middle East na isang Islam country, napakalaki ng respeto nila sa Diyos at sa batas.
Kaya napamangha talaga kami sa sistema ng kanilang bansa. Napaka-organized, systematic, at saka alam mo sure ka na safe ka. Kasi ang ganda ng pamamalakad ng government nila. Lahat ng tao dito, mapalupal man, or mga expats, lahat ay disiplinado. Kasi lahat ay takot sa sistema ng kanilang batas. Yung ultimo traffic violations, or yung mga gagawa ka ng mga haram na bagay, lahat yun may fines. Yung penalty nila dito, automatic, macha-charge sa account mo. At kasi kami na nakatira dito, ay may national ID. At yung national ID na yun ay connected sa aming mga SIM cards na connected din sa aming mga bank accounts. Kaya kung may mga multa kami, automatic na matitida. Kaya kung ayaw mo na mabawasan yung sahod mo or yung ipon mo, huwag kang mag-violate ng rules. Ganun lang naman kasimple dito. Yung media kasi pinapalabas nilang delikado at nakakatakot dito sa Middle East. Pero alam niyo ba, ito yung pinaka-safe na bansa sa lahat ng mga napuntahan ko. Nabe-brainwash lang kasi tayo ng media. Or kahit sasabihin nila, kapag magnanakaw ka, papatayin ka. Kapag magnakaw ka, puputulan ka ng kamay. Walang ganon yun dito. Ang totoo niyan, takot kami sa fines, takot kami sa multa. Yung nakita niyo yan, yung gintong yan. O diba, sa ako nagawa ng ginto. Sa mga nagtatanong pala kung saan ginagamit at sinusuot ang mga ganitong ginto. Sabi nung kakilala ko, nireregalo daw ito ng lalaki kapag magpapakasal na sila. Sa pagkakaalaman ko na sinusuot pala ito ng mga bride sa araw ng kasal nila. Dito naman makikita ang iba't ibang klase at disenyo ng mga bangles, mga bracelets, o ibang lalaki. At take note ha, dito sa market na to, hindi sila nagtitinda ng ampaw. Lahat yan, solid at pure gold. Dito mga 21 karat na tato dito, or 24. May mga iba't ibang klase ng kulay, designs. Nasa inyo na kung anong preference nyo. Ito naman si brother, tinapon sa amin ng 1 kilong gold. Ayan, pinahawak pa. Kasi hindi ko talaga expect na ganun pala kabigat yung 1 kilong gold bar. Oo, gold bar besh. At alam niyo ba kung magkano ang gold bar na ito? Ito lang naman ay nagkakahalaga ng 4.350 million pesos or 300,000 Saudi Riyals. At ito ay isang 21 karat gold bar. Bandang dito naman ay makikita niyo na naman ang iba't ibang klase ng bracelets. I think nasa 18 carats tong mga nandito. At saka tip ko sa inyo, huwag kayo agad bumili. Ikutin niyo lahat ng stores na nandoon saka kayo mag-decide. Tulad dito, lumipat kami ng stores, tsaka makikita mo may iba't iba din silang mga designs na may i-offer. Ito ay mga 18 karat na mga gold rings naman. Yung tipong kapag kahit ang init na ng temperatura sa iyong bansa, hindi talaga madideform yung singsing kasi sobrang kapal. Pero yung kapal naman na hindi yung mukhang may hepa ka. Tingnan mo naman ang gaganda ng mga designs. Dito naman, I think nasa mga 21 carats na naman to. Mga ganito kasing designs ang mga style ng 21K. Mostly gumagamit at bumibili nito ay yung mga friends kong Indian. Ganito yung mga preferences nila. At alam nyo ba, dito sa Saudi Arabia, nag-offer sila ng Tabi at Tamara. Para siyang same program ng Shopee Pay, if I'm not mistaken. Yung bibilhin mo yung isang item on hand agad sa'yo. Pero yung payment mo is around 4 to 6 months. So kunyari, nagtabi ka ng 4 months, automatic, i-deduct na agad yon on the same day next month until na-complete mong bayaran ang 4 months na walang interest. Ang kaibahan lang nito sa layaway ay kapag gagamit ka ng Tabi or Tamara, right on the spot, makukuha mo agad yung item. Saka automatic na madideduct sa bank account mo yung amount every month. At kung kapag delay naman yung bayad mo, edi doon na sila matcha-charge sa'yo ng mga, I think nasa around 200 pesos lang naman per month or per week ng delay. Pero I suggest, wag na kayong mag-Tabi or Tamara. Pag-ipunan nyo na lang bago nyo bilhin. Kasi ang sarap kayong makareceive ng sahod na walang kaltas, na wala kong isiping bayarin, di ba?
Dati, kapag makakita ko ng mga tao na sinusuot lahat ng gold nila sa katawan, naiinis ba ako? Pero ngayon, di ko naman din sinusuot, pero nagsisimula lang akong mag-invest sa gold. Dati kasi halos kada sahod, every month ako nag-order sa Shein. Nag-online shopping, tapos nagbabayad ako ng 500 to 600 reals per month dahil lang kaka-online shopping. Napaka-unreasonable di ba ng mga expenses na yun? Napapasaya ka pansamantala pero in the long run, lugi ka. So from that realization, doon na ako nagunti-unting mamili ng gold. Every month, pa isa-isa, nagsimula sa maliit hanggang sa malalaki na yung mga cravings ko. Kahit masapit sa bulsa, pero nung pagbukas mo ng jewelry box mo, makikita mo, dumarami na yung mga nakokolekt mong gold. Diba, nakaka-relate kayo? Ang sarap sa feeling, yung sinimulan mong paunti-unting mamili ng in the long run, meron kang matatakbuhan in case of emergency. Although magandang investment din naman yung land properties, pero involved na kasi yung malaking halaga nun. Ang tendency kasi sa lupa kapag kailangan mo ng spot cash for emergency purposes, kung wala ka talagang choice ay mabibenta mo siya as rush sale. At saka sa mababang halaga, which is hindi mo mabawi yung kapital mo. Or kung meron man, kapital ang nabalik sa'yo, wala kang tubo. Diba? Lugi ka. So, dito naman sa mga bracelets, ayan sa pinakamataas yan ay 21 karat, nagkakahalagang around 25,000 pesos. Iyang pangalawa naman from the top, yung tinuturo ko, ay nasa around 48,000 pesos. Yung the rest, hindi ko na natanong actually kasi di ko na gusto yung mga designs. At saka ang dami na rin palang nagtatanong sa akin kung totoo bang mura ba talaga yung gold dito sa Saudi kumpara sa Pinas. Sa totoo lang hindi ko talaga alam. Kasi in the first days hindi pa ako nakasangla ng gold, neither nakabenta ng gold. At saka dito kasi sa mga stores nila, hindi din kasi sila totally nagbe-base exactly sa grams ng isang item. Nakadepende din minsan sa design. Tapos may sinasabi pa silang ordinary at special gold which is hindi ko naman alam. At saka hindi rin naman talaga ako nagbebenta ng gold. Minsan kapag bored ako lumalabas kami gumagala, tumitingin-tingin. Kaya yun nakakapag-video for the content, ganun. At ayan na. May nagpapabutol na naman. Kesa naman sa igastos ko sa Shein, no? Dito na tayo sa gold, magagamit pa natin tong emergency later on. Diba? Alam niyong kanya-kanyang diskarte lang naman yan at saka mindset. Kung sa tingin niyo pagmamayabang yung pag-invest namin sa gold, nasa inyo din naman yan. Pero kapag oras na ng hagipitan, sa amin kayo lalapit para manghiram, ay ibang usapan na yan. Kaya habang kaya pa, tumbak lang yung imbak para sa oras ng tagulan, meron tayong pondo. I hope sa video na to marami kayong natututunan. At saka, subscribe naman kayo. Kakapagod mag-Tagalog, besh. Ko siya, see you sa next video. Mwah!